Breaking news po mga kababayan, ako po, Tito Soto ng Senado. Itong si Iskul Bukol Paloma. Ito kasi yung tawag ng mga basher ni SP Tito Soto. Dahil nga po dito sa kanyang kuda ng kuda laban po sa Korte Suprema, ngayon po sinulpak, ginumbag, tinagulong ni Attorney Virgilio Garcia. Ito po ay isang malupit na abogado, retired general. Kita nyo, AFP, Reserve Force. Kita nyo mga kababayan? Abogado ito mga kababayan na de Campanilla. Hindi gaya ni Paloma. Yung Paloma kasi, yan yung alias niya mga kababayan. Ngayon, nagulpi sarado itong si Tito Soto dito. Na akala mo, kung makaasta, kung makabira sa Korte Suprema, akala niya siya yung the Supremer. He is above the Supreme Court. Ngayon mga kababayan, nakakuha ng kakampi, ay lalong umere itong ego ni Tito Soto. Ngayon po mga kababayan, panoorin po natin at pakinggan po natin paano po pinahiya, sinipa. Parang ganun, di ba? Pagka, syempre, abogado ito, mga kababayan. Syempre, babanat ito ng hindi makakain ng pusa. Hindi makakain ng aso. Pakinggan po natin, mga kababayan, paano ginulbak itong si Tito Soto dito. Naku po, nakakahiya ito. Sabi nga po ni Attorney Virgilio Garcia, nakakahiya. Siya po ay isang Senate President. Tapos kung makabira sa Korte Suprema, akala mo magaling. Akala mo alam na alam ang interpretation ng batas. Naku po mga kababayan, pakinggan po natin ha kung tama itong mga sinasabi ni Attorney Virgilio Garcia. At kayo po ang humusga. Ano pong masasabi nyo? Pakinggan po natin. Nakakalungkot na siya yung Senate President, siya yung nagsasalita ng ganyan. Wala pong respeto sa co-equal branch of government. Number two, it reflects his ignorance on the subject matter. Hindi naman po siya abogado, hindi po siya dapat nagko-comment ng ganyan dahil 13 po yung maestrado, 13-0 pa rin po. Wala namang nagbago. At ang sumulat ng desisyon, appointee ni Presidente Pinoy. Isipin nyo mga kababayan, ang sumulat pala ng desisyon ng korte na sinunod po ng 13 na hurado ng hukom ay appointee ni Ninoy Aquino. Hindi po si Duterte, hindi po si PRRD. Kaya sabi kay Tito Soto, ignorante ito. Ignorante. Sabi ignorante ka. Well, ang salitang ignorante talagang malupit mga kababayan. Nandyan na lahat. Ignorante, bobo, walang alam, iskul palakol. Naku po mga kababayan, panoorin pa natin paano napahiya ito si Tito Soto dito. Si Justice Marvic Leonen. Ano na po ang gusto nating ipakita sa buong mundo ngayon? Mga korap yung ating executive, pagkatapos mga pulpul yung ating mga maestrado. Ano na pong klaseng bansa meron tayo pagka ganyan? Kita nyo po mga kababayan, pahiyang pahiya si Tito Soto dito. Talagang najulbak nga ito. Naku po. Ito sa naging desisyon ng Supreme Court kaugnay po doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong pinagtibay na nga ng Supreme Court at may mga nilabas na desisyon. Umani po ito ng kritisismo mula sa ilang mga public officials tulad na lamang po ni Senate President Tito Soto. At sabi pa nga niya, imposible na ang impossible yung impeachment now is an impossible dream na, attorney. Ano ho ba ang unang reaksyon po muna ninyo dito sa naging desisyon ng Supreme Court at itong naging komento naman po ni Senator Tito Soto?
Unang-una po, nakakalungkot na siya yung Senate President, siya yung nagsasalita ng ganyan. Wala pong respeto sa co-equal branch of government. Number two, it reflects his ignorance on the subject matter. Hindi naman po siya abogado, hindi po siya dapat nagko-comment ng ganyan dahil 13 po yung mahistrado, 13-0 pa rin po. Wala namang nagbago. At ang sumulat ng desisyon, appointee ni Presidente Pinoy, si Justice Marvic Leonen. Ano na po ang gusto nating ipakita sa buong mundo ngayon? Mga korap yung ating executive, pagkatapos mga pulpul yung ating mga mahistrado. Ano na pong klaseng bansa meron tayo pagka ganyan? Alam nyo, totoo yan mga kababayan. May punto de vista itong si Attorney Virgilio Garcia. Di ba mga kababayan, mga bending dalo na yung mga namumuno sa atin. Ano sa tingin nyo? Korte Suprema, ganun pa din? Ano ng klaseng mga leader ang namumuno sa bansa? Mga pulpol? Wag nyong igaya ang Korte Suprema. Sabi nga, ignorante. Sabi kay Tito Soto, ignorante ka. Wala kang alam. Hindi mo nirespeto ang Korte Suprema dito. Hala ka. Ako po. Grabe na ito. Kasi napakahilig po kasi nating magboto nung nung mga wala namang kinalaman doon sa trabaho Basta anyway, that's another matter. Yung ating right of suffrage. Ako po, ang masasabi ko tungkol dun sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment, napakaganda po. Dahil inayos ng ating Korte Suprema yung impeachment. Iniladlad nila ang dapat na approach, inilahad nila kung ano dapat ang pananaw natin sa impeachment. Yung pong impeachment is the only legal remedy of the people para panagutin yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Matataas kasi presidente, kasi vice-presidente, mga miyembro ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commission like COMELEC, ng Ombudsman, yan po 5 matataas na opisyal na yan, removable by impeachment. Para po sila panagutin kung sila ay nagkaroon ng pagmamalbis sa panahon ng kanilang panunungkulan. Yan. That is the only remedy. Ngayon, ang gusto po kasing mangyari ni Tito Soto at ng kanyang mga kaalyado, manatili doon sa dating patakaran na magulo, na hindi tama ang approach doon sa impeachment. Ano po? Yung impeachment po kasi nung araw, nakahugalian natin, tinitingnan natin yung 1-year bar rule. Kailangan mapatik-effect natin ito para defeat yung remedy, para ma-defeat yung purpose. Pag dinefeat po natin yung purpose, the only remedy of the people para mapanagot yung mga nagkasala, katulad ngayon, napakamalawakang malawakang nakawan. Hindi po maaaring walang managot dito na mataas na opisyal dahil hindi po mangyayari yung mga nangyari, lalong-lalo na yung ating Pangulo na pinakapuno ng ating ehekutibo, hindi magpapaliwanag paano nakalusot kayo yan. Marami pong ganong bagay. Kailangan ipaliwanag ng Pangulo, ganito kasi ang ginawa ko. Bahala na yung Senado, yung 24 na senador na humusga kung siya nagkamali o hindi. Ngayon, ang sabi po ng Korte Suprema, itong impeachment is an effective constitutional tool for accountability. Okay, tayo nyo mga kababayan. Anong sinasabi ng mga tao dito? Naku, galit na kay Tito Soto dito. Ano ba yan si Soto? Yung mga nasa SC pinag-aralan nilang batas, bakit hindi makaintindi? Ignorante. Naku po mga kababayan ko. Matindi ang komento ni Bonifacia Lapong. Ignorante. Naku po. Sorry po, napag-utusan lang siya. Ano ang sasabihin kahit kulang ang kaalaman sa batas? Meron po kasi kapalit, position or maleta at iba pa. Naku po, sabi ni
Estanol Grace, 8485. Umaabuso na sa kapangyarihan yang si Tuta Soto. Naging Senate President lang, ganun na asta niya sa Supreme Court. Akala niya siguro, abogado siya. Nung naging Senate President na siya, nako po, saludo po ako sa desisyon ng Korte Suprema. Maraming salamat. God bless the Philippines. I-boycott nyo Itbulaga para matauhan yan. Hirap paliwanagan pag GAGO ang isang tao, lalo na itong si Soto. Nako po. Nang dahil ayaw lang niya kay Sara pati SC kokontrahin. Napakamalas talaga ng Pilipinas. Kahit ang Senate President walang alam, hindi alam ang ginagawa. Kasi itong si Soto na padala ng palasyo, ito at kahit kulang sa kalaman naging Senate President pa, kaya nanindigan sa panig ng mga kurakot at mga masasama. Diablo ang taong ito. Nako po, grabe. I-impeach ang BP, wala namang ginagawang masama sa gobyerno. Naku po mga kababayan ko, matindi ang mga banat ng mga tao dito. Remedyo lang po yan ng taong bayan. Dapat po yan, ang ending yan, guilty or not guilty. Hindi yung nakafocus tayo paano natin i-defeat, nandun tayo sa 1-year bar rule. Nilinaw nga po ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, hindi lahat ng bagay magti-trigger nung 1-year bar rule. For example, nung araw. Kaya sinasabi nilang pinahirap. Pinahirap po na panalbahe. Pinahirap kung gagamitin mo ang impeachment na panalbahe. Pinahirap po kung gagamitin mo ang impeachment na panggipit sa iyong mga kalaban sa politika. Yung pong impeachment is a political process, pero hindi po dapat politikahin ng mga politiko. Sui generis po. Nung araw, yung final, example lang po, with all due respect Attorney De Los Reyes. Nung araw, yung final ni Attorney De Los Reyes, that is enough to prevent yung ombudsman, yung impeachment. Dahil that is going to trigger the application of the 1-year bar rule already. Kasi na-file niya, basta nakapag-file at na-initiate, it will trigger the 1-year bar rule. Kasi nung araw po, initiation, basta na-initiate. Ang initiation po is the act of filing and the referral to the Committee on Justice. That is Ayan mga kababayan, ang tindi ni Atty. Garcia, ang galing. what they did right away. Nagmamadali nga po sila. Nakalimutan nila, wala pala silang house rules. This is another matter we will talk about this later. Opo, kasi Nakalimutan nilang wala. Opo, attorney. Malinaw po 'yun. So para lang din masundan ng ating mga kababayan, attorney, alin ho ba ang mga nakikita ninyong mali na ginawa po ng Kamara na kaugnay nga po dito sa naging desisyon o dinesisyonan po ng Supreme Court, binigyang linaw po ng Supreme Court? Okay. Doon po sa kaso ni Vice President Sara, meron pong tatlong impeachment complaint. Yung tatlong impeachment complaint po na yun na i-refer sa House Justice Committee. Ano po? Pero matapos ma-refer sa House Justice Committee, hindi na nila inaksyonan. Natulog po doon sa House Justice Committee. Pagkatapos, nung magsarado yung session ng Congress noong February 5, na-archive yung tatlo, hindi na-aksyonan, ang naging epekto na dismiss. Ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo po dito? Yari si Tito Soto na bakbakan ng isang matalinong abogado. Sing talino ni Marcoleta, ang abogadong ito, mga kababayan, na talagang ang nais lang din ay makakita ng totoong pagkiling ng batas. Nakita nyo naman mga kababayan, itong si BP Sara last year, na basura ngayon, ang basura na ulit. Tapos yung mga sila De Lima, basta kampo ni De Lima, Hontiveros, sila Franz Castro, at sila, basta yung mga kongreso, mga kababayan, mga kabayan black,
ay nagsampa po ng panibagong impeachment complaint dito kay Sara na talagang ayaw nilang sundin ang sinasabi ng korte. At dito kay Tito Soto, talagang, ito po mga kababayan, meron akong ipapakita sa inyo na sinasabi ni Ombudsman Remulla. Ito po mga kababayan, check po natin na. Kaya itong si Tito Soto, akala niya, totoo na siya. Na sinasabi niya dito, tignan nyo po, nagdasal muna bago umpisahan ang pagdinig sa impeachment. Ayun mga kababayan. Itong mga kampo ni Tito Soto, nagdasal muna bago umpisahan ang pagdinig sa impeachment. Nako mga kababayan, kanino kaya sila nagdadasal? Ayan no, ikalawang impeachment complaint laban kay BP Sara, inendorso ni Dilima at Sendanya. Nako po mga kababayan ko, breaking! Ikalawang impeachment complaint versus BP Sara Duterte. Isinampa ngayong Lunes, February 2, 2026 sa House of Representatives ang ikalawang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Ilang araw matapos pagtibayin ng Supreme Court ang desisyong nagbasura sa mga naunang reklamo laban sa kanya. Ayon sa ulat, ang ikalawang impeachment complaint ay iniendorso ni Percy Sendanya ng Akbayan Party List at Laila de Lima ng Mamamayang Liberal Party List. Mas maaga ngayong araw na una nang ihain ang unang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte ng mga progresibong grupo na iniendorso ng Makabayan Bloc. Ang unang reklamo ay hiwalay at magkaiba sa ikalawang impeachment complaint na isinampa ng grupo. Ito mga kababayan ko, si Percy Sendanya at De Lima ang nag-endorso dito. Ayan mga kababayan. Sila ang mga dito, mga pasimuno. So ngayon po mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Ayan Franz Castro, nanguna sa panawagang patalsikin si BP Sara. Ayan mga kababayan ko, nako, nagsanib pwersa na lahat. BP Sara nahaharap sa panibagong impeachment complaint na iniendorso ng Makabayan Bloc. Halaka. Ayan, gusto kong magkaroon ng oposisyon ng kandidatong may malaking tsansang manalo. Wow! Ang galing! Galing ni ito mga kababayan, sinabi nga ni Tito Soto, kailangan ng charter change, Ombudsman Boying Remulla. Ayan, nagkaroon ng kakampi si Tito Soto. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa mga pasabog ni Tito Soto, ang Makabayan Bloc? Anong masasabi nyo sila? De Lima, Percy Sendanya, Franz Castro, Laila de Lima, sila Trillanes. Nako, nagkampi-kampi na. Nilalabanan na ang Korte Suprema, mga kababayan. Tila gusto na nilang magtatag ng Boying Remulla, Tito Soto, Supreme Court of the Philippines. Anong masasabi nyo? Isang like, isang share, at isang subscribe. Mabuhay po for transparency, for a better democracy. Ako si The Wonders Philippines. At sabihin nyo kung anong lugar po kayo mga kababayan OFW ka man or you're living in the Philippines. I-komento po ang inyong mga sari-sari mga komento. Okay? Mabuhay po.